Sino mga akala na gawa pala sa cassava itong masarap at bagong merienda na ating ihahain. 6 ingredients lang ating kailangan. At take note, mura lang din ang puhunan at madali lang gawin. O delicious sa sarap, crunchy at chewy. Tara, simulan na natin. But before that, mag-harvest muna tayo ng cassava mga mommies kasi meron tayong kunting tanim. Ito talaga ang nakasanayan natin. Nagagawa tayo ng bagong merienda gamit ang freshly harvested na cassava. Medyo challenging ang pa-harvest mga mommies kasi kailangan pa tayong magbungkal at bunutin ito. Medyo malaki-laking cassava ito kaya nahihirapan tayo sa pagbunot. Ito na, after a few minutes ng pagbungkal at pagbunot, ito na ang ating na-harvest. Ang laki! Siyempre, hugasan muna natin maigi para malinis ito. Ito na, malinis na ang ating na-harvest na cassava. Babalatan muna natin ito. At ang sarap kapag freshly harvested mga mommies kasi manamis-namis ito kapag ating nilaga at ginagawa nating masarap na merienda. At dahil freshly harvested, madali lang din ang pagtanggal ng balat nito. Medyo nahirapan lang tayo ng konti sa paghawak dahil malaki ito. Ito na, hiniwan na natin lahat ang ating na-harvest na cassava. At dito ginadgad ko lahat ang ating na-harvest na cassava dahil gagawa tayo ng iba pang recipe. Cheese grater po ang aking ginamit mga mommies. At mas maganda kapag cassava grated at tayo talaga nag-grate kaysa pinagiling or nilagay natin sa blender. Dahil masarap at mas may texture ito kapag ating niluluto. Dito pinipigaan lang natin gamit ang ating strainer sifter para matanggal yung syrup nito. Ang liquid nito pwede niyong gamitin pang dalapo mga mommies. At sa akin itinapon ko na dahil madami naman tayong ma-harvest na cassava dito. Gagamit lang tayo dito ng OB paste or OB paste filling na gamit ko sa pagpalaman ng OB cheese pandesal. Meron din tayo ditong sesame seeds na nilagay ko sa ating napakagandang coconut ball. At sa ating wooden ball, nilagay ko na ang 2½ cups of grated cassava squeezed. Nag-add tayo ng 1½ cups of bread flour. Meron din tayo nilagay na 1/4 to 1/2 cup of brown sugar. Adjust nyo lang ang taste mga mommies kung gusto nyo na mas maging matamis pa. Ihalo natin ito ng maigi to form a dough. After a few minutes, naging ganito ng texture ng ating mixture. Naging dough-like texture na ito. Kukuha lang tayo ng mga around 2 to 3 tablespoon, bilog-bilogin natin, i-flatten at lagyan natin ng OB paste filling. Make sure na ma-fully seal talaga ang palaman natin para hindi aapaw ito. Uulitin lang natin hanggang sa matapos. At nakagawa ako dito ng mga around 20 to 25 pieces. Depende kung gaano kalaki ang inyong cassava ball. Dito kinote lang natin ito sa sesame seeds. Bilog-bilogin lang just to make sure na ma-fully coat talaga ang sesame seeds natin para hindi matanggal ito. At para makagawa tayo ng crunchy na merienda. Ito na, ready na para prituhin. Gagamit lang tayo dito ng induction cooker. At gamit ang ating non-stick roti pan, nilagyan natin ito ng oil. And make sure na fully heat talaga ito before natin ilagay ang ating mga cassava balls. Prituhin hanggang sa maging golden brown. Napakaganda talang gamitin ang ating induction cooker mga mommies at saka ang ating karoti non-stick pan. Very modern at elegant ang dating. Ang ganda pa ng luto nito dahil pwede natin itong maset from low to high flame. Very handy and easy to carry pa. At sa mga nagtatanong kung saan ko ito nabili, check nyo lang sa comment section below. At ito na, after a few minutes, luto na at naging golden brown na ang ating mga OB cassava buchi. O diba na kahit wala kang malagkit, pwede kayong gumamit ng cassava. Dito nilagay lang natin sa dahon ng saging. Ikukold na lang natin ito bago natin tikman. Meanwhile, abangan nyo ang ating next recipe na i-upload natin sa susunod nating video. Kakaiba din ito at masarap at pwede nyo din gawing pang negosyo. Ito na, after a few minutes, excited na tayong tikman ng ating OB cassava buchi. Napakaganda ng luto. Yung sesame seeds, dikit na dikit talaga at hindi natanggal. Kaya naghahalo ang softness, chewiness at crunchiness nito. Samahan pa napakasarap na obe. Obelicious na obelicious sa sarap. Kaya ano pang hinihintay nyo mga mommies? Ilista nyo na ang full ingredients sa description box below. At abangan nyo ang ating next video or next recipe sa susunod nating video. Ayan lang po.
Hoping yung subukan ng ating recipe. See you on my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy!